tayong pagkikita dito, Felix. Kung maghaharap man tayo, sa korte na yon. Matagal ka ng supporter ng pamilya Sebastian. Wala kang negative write-up about us. Malaki din naman po kasi ang natutulong niya sa pamilya ko. Gawin mo muna yung pinapagawa ko sa'yo tungkol kay Felix Castro. Wala akong pakialam kahit kumalat pa sa lahat ng pagiging rapist niya. Sige ho, Mayor. Malandi daw talaga yung Melissa. Hindi mo lang din babae si Melissa. Kaya pala napapabalitang kumakabit sa ex niyang tumatakbong mayroong asawa mo. At may isang tao na maglalapit sa akin, sa puso niya. Sino naman yun? Si Eva. Bastusin mo na lahat! Huwag na si Melissa! Gago ka! Okay lang? Tara, tara. Ano ka ba naman, pare? Bakit pinatuloy yung mga gagong yun? Binabastos nila si Melissa eh. Hindi naman nila kilala si Melissa eh. Wala silang karapatang bastusin siya. Kumusta ng apo ko? Nakatulog na rin, Hunay. Pero masama pa rin yung loob eh. Honey, kung pwede naman sana, huwag mo nang guguluhin lalo yung isip ng bata. Sorry na. Naisip ko lang kasi, hindi ba mas kawawa si Eva kung patuloy siyang maniniwala na pwede silang magsama ng daddy niya? Natural. Naaasa talaga yung bata na pwede sila magsama ng daddy niya at mabuo yung pamilya nila. Dahil ama niya yun eh. Pero Nay, tanggapin din ho natin na mas marami pang pagdadaanan si Eva ngayon, lalo na may kaso si Melissa at si Felix. Hindi naman sa lahat ng oras pwede nating masagot yung mga tanong ni Eva. Mas mabuti nang malinaw sa kanya ngayon na malabo ng mabuo ang pamilya ninyo. Kenneth, thank you for bringing Felix home, ha? Wala ko yun, tita. Kaya na pong bahala kay Felix. Una na po ako. Okay. Ingat, ha? Sige po. Take care. Sakit? Felix, I can believe na gumawa ka ng gulo sa bar. What were you thinking? Sana inayaan mo na lang siya magsalita kung anong gusto nilang sabihin about Melissa. Hindi ko mapapalampas ang pambabastos ng kahit na sino kay Melissa. Melissa. Wala ka nang ginawa kundi protektuhan si Melissa. Pero ano ginaganti niya sa'yo? Ha? She's ruining your life, Felix. Hindi lang sarili mo sinisira niya, kundi pati pangalan natin. Ano na lang sabihin ng mga tao? Yun na lang importante sa inyo eh. Yung sasabihin ng ibang tao. Paano yung nararamdaman ko? Yung sakit na nararamdaman ko. Naisip niyo ba yun? Of course I understand how you feel. No, you don't, Amorcita. Hindi niyo naisip yung sakit na nararamdaman ko. Yung naisip ko na wala na yung mag-ina ko. Yung sakit na pumapatay sa akin, Amorcita. Sana nga pinatay na lang ako ng mga gagong yun, ng mga hayop na yun. Para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Felix, please. Hindi ko sasayangin ang pag-asang binigay mo sa akin. Patitibayin ko pa ito ng pagsasama natin. Basta nandito lang ako para sa'yo. Sa tabi mo, magkasama tayo sa lungkot at saya. Handa na ako ibigay ang habang buhay ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Tuloy po kayo. Oh, kumusta ka na, Felix? Okay ka na ba? Hindi na yata ako magiging okay. Sige, upo kayo. Hay nako.
Kung hahayaan nating manalo si Melissa sa kaso niya laban sa'yo, para na rin natin siyang binigyan ng pagkakataon na magsampa ng rape case. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, attorney. Ay, o sige ho. Magre-report ho ako kaagad dyan. Salamat. Nay! Nay, halika! Oh, ano yun? Katawag lang ho yung in-applyan ko nung isang araw. Tanggap na ho ako na sa clerical position. Naku, mabuti naman. Sigurado nakatulong yung experience mo sa Rastro Company, no? Nay, hindi ko na iniisip yun. Basta ang mahalaga, kaya ko nang buhayin si Eva ng mag-isa. Hindi na rin tayo magiging pabigat kay Ami. I had a client. Battered wife. Halos mapatay siya ng asawa niya. Pero naipanalo ko ang kaso. Nakulong ang lalaki. He deserved it. Pero ikaw, Felix, alam ko iba ka. You're different from that man. Naniniwala kayo sa akin? Come on, Felix. Hindi porke kaya kong magsinungaling sa korte at baligtarin ang hustisya, wala na akong puso. Dama ko naman ang mga katotohanan sa mga sinasabi mo. Pero kailangan, lawakan natin ang isip natin ngayon, Felix. Pag nawala ng bisa ang kasal niyo ni Melissa, masasampahan ka niya ng rape case. Pag na-convict ka, makukulong ka habang buhay. Hindi mo na makakasamang pamilya mo. So what do you suggest me to do? I suggest, lumaban ka, Felix. May lalaki rin nagkasala sa akin noon. But, I learned to forgive him. I'm sure, kaya rin gawin ni Melissa sa'yo yun eventually. Kaya kung hindi ka nakakulong, mas may chance na maayos mo ang lahat sa inyong dalawa. Melissa, Roberto, Neymar, nabasa mo ba ang news tungkol kay Felix? Anong balita? Nagwala si Felix sa isang bar? Roberto, maiwan ko muna kayo ng anak ko, ha? Sige na. May binasos na naman siyang babae. Nung may gustong magtanggol sa kanya, nagalit ito at binugbog niya yung lalaki. Tanga-tanga ko talaga para hindi makita yung kasamaan ni Felix. Malit na kaso lang yan kumpara sa rape, Melissa. Well, I guess, booking na nga si Felix. Unti-unti na nakikita ang tunay ng kulay. Kaya dapat mas maging maingat ka. Lalo na si Eva. Yun pa yung isa kong problema, Roberto. Si Felix pa rin ang hinahanap-hanap ni Eva. Don't worry. Tutulungan ko si Eva para makalimutan niya ang daddy niya. Apo, sarap-sarap itong ice cream, oh. Chocolate ice cream. Di ba paborito mo to? Dala to ng Tito Roberto mo, eh. Ayoko po ng ice cream, Lola. Naku, bago mo sabihin yan, tikman mo muna. Ito. Ano ba? Ay, apo naman. Dito mo nadamihan tuloy si Peaches. Naku, ikaw naman, oh. Ay, ang dami niya. Teka. Ba ito? Paano? Ay, ikaw naman kasi. Neymar, ako na lang magbamati kay Eva. O sige, mapunasan ko tong si Peaches, ha? Si Eva kasi. Bakit, Eva? Ayaw mo ba ng ice cream? Busog po ako. Alam mo ba, meron din akong pet sa bahay. Gusto mo, pagbalik ko dito, ibibigay ko na lang sa'yo yung pet ko.
Okay na po si Peaches sa akin. Bigay po kasi siya ng Daddy. Para ko na rin po kasama si Daddy. Alam mo, parang hindi na babalik ang daddy mo eh. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Alam mo ba, pwede mo rin ako maging daddy mo. Bakit? Ayaw mo ba ako maging daddy mo? Iisa lang po ang Daddy ko at si Daddy Felix lang yon. Roberto, ano nangyari kay Eva? Sabi ni Lisa, alam mo, hindi ko talaga alam na mangyayari to. Di ba dati galit na galit ako kay Roberto dahil sa ginawa niya sa'yo, tapos kaya rin pala sa huli. Anong kami pa rin sa huli? Ikaw talaga, oh. Tumutulong lang si Roberto. Ikaw naman, saan pa ba papunta yun? Feeling ko talaga, kayong dalawang para sa isa't isa. Sinubok lang kayo ng sitwasyon. Ayaw mo pa? Hindi. Kasi sa akin, eh. Ha? Tao po. Ay! Attorney! Maupo ka, attorney. Salamat. May balita na ho ba? Sumugot na ang kampo ni Felix sa kaso yung sinampa natin sa kanila, Melissa. Kaya lang, ang sinasabi niya, pinalaki mo lang daw ang away ninyong mag-asawa para hiwalayan ka niya. Paano kung matalo tayo? Melissa, ikaw yung nasa katwiran. Ikaw yung biktima at naloko. Sigurado mawawalan ng visa ang kasal ni Felix. Anak, lakasan mo lang ang loob mo. Nandito na kami sa tabi mo. Ma'am, mukhang tuloy-tuloy na ang pagsampa niya ng kaso kay Felix Rastro. Totoo bang rinate ka niya? Ang pagpapawalan ng visa sa kasal nila Felix at Melissa pag-uusapan dito, hindi ang tungkol sa rin. Sir? Sir, ikaw kaya ang sumagot ng tanong ko. Totoo bang rinate niya si Melissa? My son is not a rapist. Pwede ba tigilan niyo na siya? Let's go, Felix. Melissa, Sanay na sanay ka na talaga gumawa ng kwento, no, Felix? Ang galing mo magsinungaling. Tignan natin kung mapapaniwala mo ang korte sa mga panluloko mo. At hindi mo siya makukumbinsing sumang-ayon sa'yo, Felix. ikaw makialam dito, Roberto. Ano ba kayo? Tama na nga. Bakit ka pa nakikialam dito, Roberto? This is between Felix and Melissa. Huwag ka na makisawsaw! Roberto, mas makakabuti siguro kung huwag ka naman ang sumama sa pagdinig sa kaso. Nag-aalala kasi ako. Baka lalo magkagulo. Kung yun ho ang gusto niyo. You are out of your mind. Ha? Hindi mo na kami binigyan ng kahihiyan. Alam mo ba na laman ka ng balita ngayon? Tungkol sa pakikisawsaw mo sa problema ng Melissa na yan at yung rapist na asawa niya? Ma, please. Huwag niyo nang dagdagan ng init ng ulo ko. Ikaw lang iniisip namin, anak. You're running for mayor. Malaki ang epekto nito para sa candidacy mo. I just want to help Melissa. Kaya please lang, pabayaan niyo na lang ako. But we're trying to protect you. Ano ka ba?
Noon mo pa problema ang Melissa na yan. Katulad niyan, umalis ang asawa mo. Na hindi mo malang sinundan. Ang bihira ka talaga. And one thing more, hindi ibang tao yung kinakalaban mo dyan sa ginagawa mo. Malaki na nakukuha nating financial support kay Ofelia Rastro para sa kandidatura mo. Honestly, hindi ko na naiisip yung ngayon. I just want Melissa back. Mas doble ang panalo ko kapag naging mayor ako at si Melissa ang kasama ko. Ganyan ka pa talaga kasama, Felix? Bakit hindi mo na lang kasi aminin ang kasalanan mo para matapos na to at mapawalang bisa ng kasal natin? I'm sorry, Melissa. Ayoko lang mawala ka kasi sa akin eh. Tagal mo na akong nilaloko, Felix. Hanggang ngayon ba naman pahihirapan mo pa rin ako? Makasama mo talaga, demonyo ka! Tama na! Masama mo! Oo, nagkasala ako sa'yo. Pero napagbayaran ko na yun. Ako sumunod sa'yo na iwan ka ng Roberto. Hindi ako iiwan ni Roberto kung hindi rin dahil sa'yo. Ikaw pa rin ang ugat na lahat. Sana mamatay ka na, Felix! Ano ba gusto mo? Hoy! Felix! Gagawin mo! Oh! Felix! Iwan mo yan! Kunin mo! Felix! Tutok mo sa akin! Patay mo na ako para makaganti ka! Patay mo na ako! Tapusin mo na lahat! Kunin na lang para mawala yung galit mo sa akin! Sige! Diyos ko, anak, anong gagawin yan? Tama na. Oh my God, what are you doing? Awatin yung babae ka baka mapatay pa niyang anak ko! Tama na! Tama na! Tama na! Umalis ka na nga, Felix! Lumayas ka na sa harapan ko! Sa ginagawa mong to, lalo mo lang pinapalaki ang kasalanan mo sa akin. At habang hindi mo inaamin ang kasalanan mo, lalo lang kitang hindi mapapatawad. Mukhang tuloy-tuloy ng pagsampa niya ng kaso kay Felix Rastro. Gusto totoo bang rinig ka niya? Mapawalang ng visa sa kasal ni Melissa at Melissa pag-usap hindi ang tubusan. Sir, ikaw kaya ang tanong ko. Totoo bang rinig mo si Melissa? Mama, Where are you? Alam mo ba na kung ano-ano nang ginagawa ni Roberto? Pwede ba umuwi ka na dito para pigilan mo ang asawa mo? I'm sorry, Mama. Gusto ko munang dumistansya kay Roberto. Bakit? Ano na naman ang ginawa ni Roberto sa'yo? Hindi ako papayag na makipaghiwalay sa'yo. Papayag ka, Rebecca. Hindi. Hindi ko pipirmahan ng papeles. Hindi kita pamimigay doon sa Melisang yon. Alam mo, rinding-rinding na ako sa kakangawa. Kami ni Melissa para sa isa't isa. Inuubos ko lang lahat ng taong humahadlang sa amin. Huwag mong hintayin na ilagay kita sa listahan ng mga taong gusto kong burahin. Malalaman niyo din ho. Sige na ho. Hello? Rebecca? I'm beginning to hate that Melissa even more. Sobra-sobra itong ginagawa niya pang-aapi sa'yo, Felix. Kasalanan ko rin naman ang Rosita eh. Felix, hanggang kailan ka magpapaapi sa babaeng to? Nagkamali ka siya. Pero hindi mo naman ito sinasadya eh. Felix, the next time you do this, magre-resign na ako talaga as your lawyer. Magmumukha kang guilty sa mga paratang ni Melissa, sa mga pinaggagawa mo.
I'm sorry, attorney. Ayoko na kasi nakitang nahihirapan si Melissa. Umpisa pa lang ito, Felix. Hintayin mo magkita-kita kayo sa korte. I still suggest na iwanan mo lahat ng ito and leave the country. Mawawala ang gulo pag wala ka na. Eventually, makakalimutan ng mga tao ang nangyari. At we will have peace at last. You know what, to be honest, Amorcita, nahihirapan na talaga ako sa mga nangyayari. Kayo na lang ang kakapitan ko. Ang nakakaintindi sa akin. Felix, I don't want to see you in misery. You know that. Pero hirap na po ako, Amorcita. Oh my God. Mahal na mahal ko si Melissa at si Eva. And I don't want to lose them. If you really care about my happiness, maintindihan niyo ako. Kapal talaga ng mukha niyong Felix na yan. Nagyari na ang gusto niya. Napaniwala na niya ako sa mga kasinungalingan niya. At ang masakit doon, minahal ko pa siya. Pero ngayon, unti-unti na napapalit ng galit ng pagmamahal na yun. Na, ka nang umiyak. Tama na. Nay, alam niyo kung gaano ako naghirap. Simula nung guluhin ni Felix sa buhay ko. Hanggang kailan ba ako maghihirap, Nay? Hanggang kailan niya ako guguluhin? Hindi ko na yata. Kaya mo yan, anak. Kaya mo. Kailangan mo lang makakatawag. Dati ako'y nagtatanong, bakit walang tatay? Pero di na bale, kasi nandyan ang nanay. Ako'y alaga niya, minahal na tunay. Pero isang araw, may ninong na ibinigay. Mundo namin ni nanay, binigyan niya ng kulay. Salamat aking nanay, si ninong ay inalay. Salamat Daddy Felix, pinasaya mo si nanay. Mami, umiyak po ba kayo? Hindi, anak. Napanaginipan ko po kasi si Daddy. Kasama daw po natin siya. Mami, di ba po mahal niyo si Daddy? Bakit niyo po siya natitiis? Kasi anak, mas mahal kita. At gusto ko magkaroon ka ng masaya at maayos at tahimik na buhay. Kasi anak, pag mahal mo ang isang tao, lahat ng sakit kaya mong tiisin. Lahat kaya mong gawin para sa kanya. Sir Felix? Sir Felix, may bisita po kayo. Sino? Nay? Nagpunta ako dito, Felix. Dahil mahal ko ang anak at apo ko. May papakiusap ako sa'yo. Kagaya
Gaya din po ng ginagawa sa atin ni Lola Amor. Inaalagaan niya po tayo. Ganun nga, anak. Kasi ayaw nating mahirapan ng mga taong mahal natin. Pero kung minsan, mas nangingibabaw ang galit natin sa mga taong nanakit sa mga mahal natin. Ophelia, do you think this is the right thing to do? Mahal ko si Felix, Regina. Ayaw ko siyang mahihirapan. Pero mas nahihirapan siya sa mga ginagawa sa kanya ni Melissa. Bakit hindi na lang si Melissa ang kausapin mo? I already did that. Pero hindi niya ako pinakikinggan. Ito lang alam kong paraan para matulungan si Felix. Ang pilayan si Melissa. Doña Ophelia? Are you saying na huwag kong tulungan si Melissa sa kaso nila ni Felix? Hindi kayo nahihirapan pag lumalapit kayo sa akin para hingin ang tulong ko sa candidacy ninyo. And now, ako naman ang hihingi ng pabor sa inyo. I'm sorry, but I don't take orders from you. Hello, Eva. May attendan tayong children's party mamaya. Ayoko po sumama, Tito Roberto. Baka po kasi dumating ang daddy ko. Ilang beses ba namin sa'yo sasabihin na paulit-ulit na hindi na darating ang daddy mo? Mag-miss ka Bitiwan na. mo ko! Nasasaktan ako! Dala ko na ang desisyon ng korte, Felix. Judgment is hereby rendered, declaring the marriage between petitioner Melissa Santiago Rastro and respondent Felix Rastro as null and void.